Hindi siya sinasadyang naisaman upang maging isang manggagamot, ngunit mas malakas pa siya kaysa sa mga maalamat na bayani. Si Yusato ay isang malungkot na walang pangarap na high school na walang nangyayari sa kanyang buhay. Masamang grades, walang kaibigan, walang babae, katulad mo. Sa madaling salita, siya ang mabait na tao na tumutulong sa ilang mga ibon sa karaniwang araw. Gayunpaman, nais niyang nasa isang mundo ng pantasya siya upang gamutin ang kanyang pagkabagot sa pagiging isang ordinaryong talunan. Ngunit isang araw, may nagnakaw ng kanyang payong at nagpasya siyang hintayin ang paghinto ng ulan dahil ang mga prinsesa ay hindi dapat maulanan. Gayunpaman, sa kabila ng paghihintay, hindi tumitigil ang ulan. Bigla, narinig niya ang student council na si President Suzong na nagtatanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Tinatanong niya kung wala siyang payong at sa kabila ng kaba sa paligid niya, kinukumpirma niya. Sinabi niya sa kanya na malapit nang magsara ang paaralan at kinuha ito ni Yusato bilang isang senyales upang mawala ang kanyang pangit na mukha sa kanyang paningin. Nagpasya siyang umalis, ngunit pinigilan siya ng maganda at perpektong presidente sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya nito hahayaang maulanan. Biglang lumitaw ang vice-presidente na si Kazuki, ang tipikal na perpektong dude, at sinabing hahayaan niya si Yusato na mahiram ang kanyang extra. Tinanong ni Suzong kung magkaibigan sila, ngunit sumagot si Kazuki na magkaklase lang sila. Nalilito si Yusato dahil hindi pa sila nag-uusap noon, ngunit napagtanto niya na siyang tipikal na kasuklam-suklam na mabait na lalaki. Nagpasalamat si Yusato sa kanya para sa payong at tinanong ni Kazuki kung ano ang dapat nilang itawag sa kanya. Kumagitna si Suzong sa pagitan nila, sinabi sa kanya na tatawagan din niya itong Yusato. Namumula ang nakakaawa nating talunan sa pag-aakalang sinusubukan niyang makipaglandian sa kanya. Tinanong nila kung gusto niyang maglakad pa uwi kasama nila, na hindi rin siya makapaniwalang magkakaroon siya ng pagkakataong maglakad kasama ang mga cool na bata. Tinanggap niya ang deal at habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Yusato na nakikipag-usap lamang si Kazuki sa mga babae at iba pa. Sagot ni Kazuki na sinasagot lang niya ang mga tanong ng babae. Tinukso ni Suzum ang kasikatan ni Kazuki at sinubukan ni Yusato na ibigay ang kanyang pinakamahusay na salita. Binanggit niya kung paano si Suzum ay mahusay sa lahat ng bagay. Tama, bahagya siyang umalis sa basement ng kanyang ina. Tinawag ni Suzum ang kanyang sarili na isang karaniwang estudyante, ngunit nagpasya din si Kazuki na sumali sa hangalata ng partido na binanggit kung gaano siya kaperpekto. Siya ang pinaka-best student, magaling sa sports, mabait at maganda din. Pagkatapos ay nagpasya si Yusato na ibigay ang kanyang makakaya at tinanong kung sila ay mag-couple. Nataranta ang dalawa pero ang paliwanag ay chismis lang yun dahil napakaraming oras silang magkasama sa student council. Nakadama pa rin siya ng impressed na si Yusato lang ang may lakas na magtanong nito. Tinanong ni Suzong kung may ilang plano si Yusato para sa hinaharap. Ngunit plano niyang manatili sa basement ng kanyang ina. Binanggit ni Kazuki na nagtatanong siya ng parehong tanong sa lahat. Sumagot si Suzong na curious lang siya dahil wala siyang ganon. Nagtanong si Yusato kung bakit wala siya at ibinunyag niya na wala siya dahil nagagawa niya ang lahat ng kanyang mga layunin ng medyo mabilis. Ibinunyag niya na sa kadahilanang iyon, nararamdaman niyang nakahiwalay siya at hindi niya iniisip na kabilang siya sa lugar na ito. Ngunit iniisip ni Yusato na halos magkapareho sila dahil pareho sila ng nararamdaman sa kanilang buhay. Biglang narinig ni Suzum at Kazuki ang isang kampana at tumigil. Nataranta si Yusato at nagtanong kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Kazuki kung narinig niya ang kampana, ngunit hindi narinig ni Yusato. Huli nilang narinig ang kampana, sa pagkakataong ito ay mas malakas pa, ngunit hindi pa rin ito naririnig ni Yusato. Papalapit siya nang biglang may lumitaw na magic circle sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagsimulang mabigla si Kazuki, ngunit naglabas si Yusato ng ilang katotohanan. Pinapatawag sila sa ibang mundo. Iniisip ni Kazuki na baliw ang talunan na ito, ngunit nagulat sila sa reaksyon ni Suzum. Nakangiti siya habang tinatanong kung ang ibig niyang sabihin ay mararating nila ang isang lugar na puno ng mahika, halimaw, at bayani. Sa mga huling sandali na yon, humanga si Yusato sa kung paano may kinalaman si Suzum sa bagay na yon. Makalipas ang ilang segundo, binuksan nila ang kanilang mga mata at nakita ang kanilang sarili sa loob ng isang kakaibang silid. Nang tumingin sila sa paligid, nakita nila ang isang random na matanda na nakaupo sa isang trono. Nalilito si Yusato tungkol sa lugar na ito at sa mga tao nito, ngunit hindi alam ni Kazuki. Pagkatapos ay hinanap niya si Suzum pero nakita itong hype at nakangiti dahil ibang mundo ito. Iniisip niya na nagbubunker lang siya. Masaya ang matandang geezer na nakaupo sa trono na nagawa nilang magising. Ngunit mayabang na nagtanong si Kazuki kung tungkol saan ito. Ipinakilala ng geezer ang kanyang sarili bilang si Lloyd, ang hari ng Linger. Nalilito si Kazuki, ngunit masaya si Suzum tungkol dito. Ipinaliwanag ng geezer na tinawag sila bilang mga bayani, na lalong nagpapasaya kay Suzum. Ipinaliwanag ng hari ang parehong basura gaya ng dati.
May isang demonyong Panginoon na nabuhay muli at kasalukuyang nagpapalakas ng mga hukbo nito. Ang kaharian ay inatake sa nakalipas na 2 taon, ngunit halos hindi sila nakaligtas. Ang kanilang huling pag-asa ay ang ipinagbabawal na spell na ipatawag ang mga bayani mula sa ibang mundo para labanan ang lalaking niloko ng kanyang asawa. Palaging kumikilos si Suzum na tuwang-tuwa sa tuwing nakakarinig siya ng bago, gayunpaman, nagagalit siya at sinabihan siyang itigil ang pagbibiro. Literal niyang tinatawag ang hari na makasarili dahil sa pagkaladkad sa kanila dito at paggawa ng maruming gawain. Kiniling niya sa kanila na ibalik sila sa kanilang mundo, ngunit ipinaliwanag ng hari na hindi yun posible dahil ang pagpapatawag ay gumagana lamang sa isang direksyon. Ipinagpatuloy ni Kazuki ang kanyang beast mode, binabanggit na lahat sila ay may mga pamilya at mga bagay-bagay. Sumagot ang hari na desperado na sila, ngunit walang pakialam si Kazuki. Siya ay nagalit, ngunit ang mga sundalo ay nakatutok ang kanilang mga armas sa kanya. Sinubukan ni Yusato na pakalmayan siya, at sa wakas ay sinunod ni Kazuki ang ilang magandang payo. Ang hari ay lumakad pasulong at lumuhad sa harap ni Kazuki, nangako na makakahanap ng paraan para pauwiin sila pagkatapos ng trabaho. Ang lahat ay lumuhad din at tinanong ni Suzum ang hari kung bakit niya sila tinatawag na mga bayani. Sinabi ng hari sa kanyang mage na si Welsi na magpaliwanag. Inihayag niya na ang summoning spell ay naghahanap ng mga taong may potensyal na maging bayani. Sa madaling salita, lahat ng may ganoong potensyal ay makakarinig ng tunog ng kampana. Naiintindihan ni Suzum at Kazuki ang kondisyong yon, ngunit pagkatapos ay tandaan na si Yusato ay iba. Nagtatanong sila kung talagang wala siyang narinig at kinukumpirma niya, ibig sabihin, nakarating siya dito nang hindi sinasadya. Ang kanyang mga magulang ay hindi siya gusto, o sa mundong ito, tulad mo. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid ni Welsi upang suriin ang kanilang mahiwagang kakayahan. Ang kailangan lang nilang gawin ay hawakan ang bowl ang kristal at makikita nila kung aling magic ang magagamit nila. Si Suzum ay napahiya habang si Welsi ay nagsimulang maghanda para sa pagsusulit. Samantala, tinanong ni Kazuki si Yusato kung ayos lang ba siya sa lahat ng ito. Sinabi ni Yusato na ayos lang dahil sinabi na sa kanya ni Welsi na maaari pa rin siyang gumamit ng mahika sa kabila ng hindi niya kaya maging bayani. Gayunpaman, si Kazuki ay nagsasalita tungkol sa pagpapatawag sa mundong ito laban sa kanyang kalooban. Sa kanyang kaso, hindi nila siya gusto. Ibinasura ito ni Yusato dahil ito lang ang gusto niya. Iniisip ni Kazuki na si Yusato ay medyo chill tungkol dito, ngunit binanggit niya na si Suzum ay ang kakaiba. Tinitingnan nila siya bilang isang tipikal na weirdo at iniisip na totoo yon, hanggang sa puntong iniisip ni Kazuki na ito ang kanyang pagiging optimista. Alam ni Yusato na hindi ito ang kaso, ngunit bigla nilang nakita ang bowl ang kristal na kumikinang. Ginawa ni Welsi ang lahat ng paghahanda at sinabi kay Suzum na simulan ang kanyang pagsusulit. Masaya niyang hinawakan ang bowl ang kristal at lumilitaw ang dilaw na liwanag. Ipinaliwanag ni Welsi na namamahulugan ito na maaari siyang gumamit ng thunder magic, ngunit mayroon din siyang malaking halaga ng mana. Iniisip ni Kazuki na mukhang masaya si Suzum, ngunit sa kaibuturan ni Yusato, alam ni Yusato na akma ang magic na ito sa kanyang pantasyang pangarap. Pagkatapos ay hinawakan ni Kazuki ang bowl ang kristal at ito ay pumuti. Ipinaliwanag ni Welsi na mayroon siyang light attribute. Natuwa si Suzum, sinabihan siyang gumamit ng laser beam at iba pa, ngunit sinabihan siya ni Yusato na iyon ang pagiging nerd. Naiinis siya na pinatigil siya ni Yusato, ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya na gusto niya yun sa isang lalaki. Nadudulog ang pakiramdam ni Yusato, naisip niya siya bilang perpektong babae, siya pala ay isang freak. Ipinaliwanag ni Welsi na ang light magic ang pinakamalakas na katangian dahil kinukontra nito ang Demon Lord. Nagpa siya si Yusato na subukan din ito, ngunit mayroong isang flash ng berde. Naisip ni Suzum at Kazuki na maganda at nakakakalma ang kulay at tinanong si Welsi kung ano ang katangiang yon. Gayunpaman, si Welsi ay nababaliw. Kinawakan niya ang kamay ni Yusato at tumakbo pabalik sa silid ng trono. Ang hari ay nalilito ngunit nagtanong kung nasuri na nila ang kanilang mga kakayahan. Kinumpirma ni Welsi, binanggit ang malaking potensyal ni Kazuki at Suzum. Pero may problema, si Yusato. Tumatawa ang hari habang nagtatanong kung may kapangyarihan ba siyang kontrolin ang kadiliman o ano. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang naging berde ang kristal. Ipinaliwanag ni Welsi na ang kanyang katangian ay napakabihiram, ngunit sinabi sa kanya ng hari na tumahimik at huwag sabihin ito. Nalilito si Yusato sa pag-aakalang masama ang kanyang katangian. Nagsimulang magplano ang hari, binanggit na dapat nilang dalhin si Yusato sa malayo sa kastilyo hanggat maaari. Gayunpaman, hindi niya iniisip na mayroong anumang ligtas na lugar. Baka itago muna siya sa bayan sandali. Samantala, may babaeng naglalakad sa hallway. Sinabihan ng hari ang kanyang mga bantay na maghanda, ngunit sinabi ni Yusato na hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Tinatanong niya kung delikado siya at kung may ibang tao na may katangian niya. Ang hari ay nabigla, habang siya ay sumagot ng oo, ngunit ang taong iyon ay masamang balita.
Biglang pumasok ang babae sa silid ng trono na nakatakot sa lahat. Ito ang taong tinutukoy ng hari. Tinanong niya ang hari kung anong nangyari sa ritual ng pagpapatawag at kung naroon na ang mga bayani. Sinisikap ng hari na maglaro ito ng cool, nagtatanong kung hindi siya araw ng pahinga. Gayunpaman, tumanggi siyang mag-alis ng anumang araw. Pagkatapos ay napansin niya si Yusato at nagtanong kung siya ang bayani. Natakot si Yusato at gumapang pabalik at ipinaliwanag ng hari na siya ay napatawag ng hindi sinasadya kasama ang mga bayani. Tinawag niya si Yusato na isang karaniwang pleb, ngunit malinaw niyang napapansin na pinagpapawisan ang hari. Tinanong niya ang kanyang pangalan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Rose, ang captain ng rescue team. Gayunpaman, malinaw na alam ni Yusato na siya ay mukhang isang taong maaaring pumapatay, hindi nagliligtas ng isang tao. Si Welsi ay namagitan, binanggit ang mga bayani na naghihintay sa tabi ng bowl ang kristal, at sinabi sa kanya na dadalhin niya si Rose doon. Tinanggap iyon ni Rose at naghanda ng umalis. Gamaan ang pakiramdam ng hari na naging maayos ang lahat at sinabihan si Yusato na magpahinga habang iniisip nila kung ano ang gagawin sa kanyang sitwasyon. Tanggap ni Yusato, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng kanyang magic attribute. Siya ay hangal na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng berdeng ilaw. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumigil si Rose. Nagsimulang maghiyawan ang lahat sa loob ng kwarto. Tumalikod si Rose at nagtanong kung green lang ang sinabi niya. Kinumpirma ni Yusato at sinabi niya sa hari na isasama niya si Yusato. Ang hari ay nabigla, sinabi kay Welsi na patakasin si Yusato doon. Nagspell si Welsi na lumilikha ng bula sa paligid ni Yusato na pinipilit siyang palabasin ang kastilyo. Gayunpaman, umiti si Rose at tumakbo palabas sa kanyang nakakabaliw na bilis. Ang bula ni Welsi ay lumabas sa bintana at sinusubukan dalhin siya sa malayo hanggat maaari sa labas ng kaharian. Gayunpaman, ang bilis at lakas ni Rose ay nagbibigay daan sa kanya upang maabutin siya. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bula na basag ito. Iniisip ni Yusato na tapos na siya dahil, pagkatapos ng lahat, walang mga parachute sa mundong ito. Gayunpaman, nagawa ni Rose na maabot at mahuli siya. Gumamit siya ng isang estatwa upang matigil ang kanyang pagkahulog at tinawag ang hari. Sinabi niya sa kanya na gagawin niyang wastong manggagamot si Yusato at lumayo. Sinisigawan siya ng hari na bumalik, binanggit na alam niya na gusto niyang kumuha ng higit pa mga manggagamot. Gayunpaman, aksidenteng napatawag si Yusato. Hindi pinansin ni Rose ang hari at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos bumalik sa loob, ipinaliwanag ni Welsi kina Suzuma at Kazuki na kinuha si Yusato. Nag-aalala sila na baka nasa panganib siya, ngunit ipinaliwanag ni Welsi na hindi yon ang kaso. Gusto ni Kazuki ng paliwanag. Inihayag niya na siya ay dinala mula sa kastilyo patungo sa rescue squad. Inihayag niya na ang katangian ni Yusato ay healing magic. Bihira ang mga manggagamot sa mundong ito at isa na rito si Rose. Samantala, dinadala ni Rose si Yusato sa ilalim ng kanyang braso sa kanyang base nang ang isang fox girl ay nagbigay pansin sa kung ano ang nangyayari. Patuloy na ipinaliwanag ni Welsi na ituturo ni Rose kay Yusato ang lahat ng kanyang nalalaman. Iniisip ni Suzum na medyo normal yun, ngunit inihayag ni Welsi na ang mga pamamaraan ng pagsasanay ni Rose ay hindi karaniwan. Ibig sabihin, si Yusato ay maninirahan sa impyerno. Matapos maabot ang base, ipinaliwanag ni Rose na si Yusato ay may potensyal na maging isang manggagamot. Medyo nalilito siya, at ibinunyag niya na dito siya titira mula ngayon at iyon ang dahilan kung bakit niya siya dinala. Pagkatapos ay tinawag niya ang iba pang miyembro, ngunit nang tingnan sila ni Yusato, napagtanto niyang literal silang isang banda ng mga bandido. Sinabihan sila ni Rose na alagaan si Yusato, ngunit lahat sila ay tumingin sa kanya na parang mga serial killer. Sinusubukan niyang umatras habang natatakot sa takot, ngunit nagpakilala ang mga lalaki na mukhang isang pagnanakaw. Gayunpaman, pinalayas ni Rose itong dahil umiiyak si Yusato sa takot. Nagrereklamo sila na binabanggit na ipinakilala nila ang kanilang sarili sa isang magandang paraan. Ipinaliwanag ni Rose na lahat sila ay kabilang sa pangkat ngunit hindi mga manggagamot. Sa katunayan, ang kanyang rescue squad ay may 2 pang healer, ngunit sila ay nakaistasyon sa ibang lugar. Kaya naman siya mismo ang magtuturo sa kanya tungkol sa healing magic. Si Yusato ay nabigla, ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na sumigaw at tumakbo, ngunit hindi siya makagalaw. Sinusubukan niyang humingi ng isa pang instructor, ngunit hindi siya pinapansin ito habang sinasabing magsisimula ang pagsasanay bukas. Inutusan niya si Tung na ipakita kay Yusato ang lugar at umalis. Hinitian siya ng bandidong gang at sinabi sa kanya kung gaano kalungkot ang magiging buhay niya dahil tuturuan siya ni Rose. Sa madaling salita, mabubuhay siya sa impyerno. Sa gabi, una ay nag-aalala si Yusato ay napagtanto niyang walang saysay ang pag-aalala at nakatulog.